Pumapayag na ako, Melba. Magpakasal na tayo. Rudy, ang tagal kong hinintay ang sandaling yayain mo ako ng kasal. Pero hindi mo yun naibigay. Siya nga pala. Nagpapasalamat ako sa pag-iwan mo sa akin. Dahil doon, ay natagpuan ko ang tunay na nagmamasakin. At yun ay si Fred, ang matalik mong kaibigan. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Ano? Hindi ka pala maalis sa establishment yan? Abay, hindi ko na talaga tatantanan ng mga ingkiterong kapitbahay mo na. Mahirap kasing maghanap ng trabaho, pare. Alam mo, kung gusto mo talaga matahimik ka, maglisan ka na sa trabaho mo. Ano? Paano naman ako alis sa lugar na yun? Naroon ng trabaho ko. Madali ka na maghanap ng trabaho dahil may pinag-aralan ka. Oo nga, may pinag-aralan ako. Pero hindi naman natapos. Bakit kasi kailangan pa talaga ang diploma eh. Anong ginagawa nitong talyer ko? Ang tao ito, kukunin mo ko dito sa talyer mo? Hindi naman ako mekaniko eh. Magmaneho nga, paghewang-gewang pa. Tapos gagawin mo akong mekaniko dito sa talyer mo? Sinabi ko ba na gagawin kitang mekaniko? Alam ko naman nila walang kaalam-alam sa pagkukumpuli ng mga sasakyan eh. Hindi ka talaga marunong. Baka ibangga mo pa yung sasakyan pinapagawa sa akin. Ako pa yung pagbabayarin. Alam mo naman pala eh. Bakit mo ako kukuning trabador mo? Gagawin kitang kahero dito. Madalas kasi wala ako rito. At huwag kang mag-alala. Baka makakaya ng tapatan yung sahod mo dahil unti-unti lumalakas din itong talyer ko eh. Talaga? Lumalakas nitong talyer mo? Oo, kaya kung maglilisan ka sa trabaho mo, ikaw muna magiging kahero ko. Paano naman yung kahera mo? Siya naman ang mawawala ng trabaho. Ang totoo niyan nagpaalam na siya noong isang araw. Mag-aasawa na eh. Kaya ikaw lang munang papalit sa kanya kung gusto mo. At huwag ka mag-alala, tatapatan ko ang tinatanggap mong sahod. Magandang gabi po. Anong Beatrice? Ay nako, ano ka ba naman, Iha? Huwag mo na akong tawaging Aling Beatrice. Tawagin mo na lamang akong Inay. Gustong-gusto ko po na kayong tawagin Inay. Inay, kaya lang medyo... Ay, Inay na lang ang itawag mo sa akin. Para masanay ka na ngayon pa lang. Ay nako, bakit ba dito tayo nag-uusap sa may pintuan? Halika, pumasok ka na. Ay, yun nga lang, tulad ng dati maghihintay ka na naman. Po? Bakit po? Wala pa rin mo ba siya? Nandito na. Nasa kwarto niya. Kaya lang natutulog pa Kararating lang galing ng Maynila. Bumili kasi ng mga spare parts para dun sa mga kinukumpuni niyang sasakyan. Kaya yun, napuyat. Di naman daw kasi makatulong sa loob ng bus. Kaya pinatulog ko muna para naman mabawi niya ang kanyang lakas. Kawaw naman ang mahal ko. Sinabi ko na kasi sa kanya na iutos na lamang niya sa mekaniko niya para hindi na siya masyadong mapagod. Ay nako, matagal ko na rin sinasabi yan sa kanya pero ayaw Gusto niya, siya pa rin para alam niya ang presyo. Wala tayong magagawa. Nagkataong napakasipag ng anak ninyo. Kaya ibigay na lamang natin ang gusto. Total, masaya naman siya sa ginagawa niya. Kaya masaya na rin ako. Napakapalad talaga ng anak ko sa'yo. Bibihira ang mga babaeng handang suportahan ng nobyo. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Kaya't kung saan siya masaya, ay nasa likuran lamang niya ako para suportahan siya. Nay! Gising na pala siya Anak! Halika! Nandito si Melba.
O Melba, huwag ka na munang umuwi sa inyo ha. Dito ka naman ang halian. Ah, anak, dalian mo dyan. At kanina pa naghihintay sa'yo si Melba. Oh, pare. Kumusta ang unang araw mo? Oo, eto. Medyo nag-enjoy dahil pinapanood ko ang ginagawa ng mga mekaniko mo. Mabuti yan para mapag-aralan mo pagkukumpuni ng mga sasakyan. Sumasahod ka naman. May libreng training ka pa. Oh, saan ka pa niyan? Oo nga eh. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo pare sa tulong na ibinigay mo sa Oo akin. naman, ano pang silbi ng pagkakaibigan nating dalawa kung ipagkakaik pa yan. Inaalalaman ko. Mapalad pala ako sa iyo pare at ikaw ang naging best friend ko. Ah, siya nga pala. Nagkita pala kami ni ex mo kanina. Ha? Saan? Sa palengke. At alam mo kung sino ang tinanong kaagad sa akin. Oo, siyempre. Yan ang sabi mo. Sinabi ko na okay ka lang na abala sa talyer mo. Anong sabi? Sinabi ba na inobya na ako? Hindi siyempre. Personal mo yun eh. Kaya ikaw ang dapat magsabi sa kanya kung sakali man. Teka, desidido ka na ba sa nobya mong si Melba? Ha, pare? Sa ngayon hindi ko pa masasagot yan, pare. Panahon lamang siguro makapagsasabi kung kami nga ni Melba talaga magkakatuluyan. Ano? Ang ibig mong sabihin, hindi ka pa rin sigurado sa nobya mo? Hindi ko alam, pare. Hindi ko pa masyadong binibigyan pansin ng pag-aasawa yan. Hindi mo pa binibigyang pansin ng pag-aasawa, bakit nanigaw ka na? Siyempre lalaki tayo eh. Saka ano na lamang sasabihin mo? Kung sasabihin ng ibang mga kaibigan natin kung sa edad kong ito wala pa akong nobya. Kaya nanligaw nga ako para meron akong masasabing nobya at hindi ako pag-isipang bakla. Kanina ka pa ba, sweetheart? Pasensya ka na. Nakatulog ako eh. Bumiyahe kasi ako kahapon. Balikan kaya ito. Puyat at pagod. Naghintay ka na naman tuloy sa akin. Okay lang ako. Ang mahalaga sa akin ay nakapagpahinga ka para hindi ka magkasakit. Teka. May gagawin ka ba sa araw nito? Wala naman. Kung ganoon, punta tayo dyan sa baybayin. Makapagpapahinga ka ron dahil tahimik at masarap ang hangin. Pupunta tayo sa baybayin para lamang patulogin mo ako. Oo naman. Para makapagpahinga ka mabuti. Mag-i-enjoy ka pa sa malamig na samin ng hangin. Ikaw, paano ka kung natutulog ako? Di mapapanisan ka ng laway. Okay lang ako. Ang importante sa akin ay makapagpahinga kang mabuti. Wala pa rin yung anak mo. Akala ko balikan siya. Umuwi na ang anak mo. Kaya lang nagpunta dito si Melba at nagkayayaan na pumunta sa baybayin. Alam mo naman na maganda ang simoy ng hangin doon. Believe talaga ko kay Melba. Siya pa yung pupunta dito sa bahay. Parang baliktad yata eh. Hindi ba dapat yung anak mo pumupunta sa bahay na Melba? Dahil siya yung lalaki. Ay nako, nasa makabagong panahon na tayo, Timyong. Hindi na mahalaga kung sino ang pupunta sa bahay. Sa bagay, buto naman ako kay Melba para sa anak mo dahil maganda na, mabait pa. Ay oo nga Sinabi ko kay Melba na itawag na lang niya sa akin ay inay para maipadama ko na gustong gusto ko siyang maging manugang para kay Rudy. Kung siya, paghahain mo lang ako para makakain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Kumakalam na ang tiyan ko. Hindi ba? Ang sarap sa pakiramdam, ang tahimik na kapaligiran, at ang makalanghap ng sariwang hangin, madali kang makakatulog dito. Oo nga talagang fresh na fresh yung hangin dito. Pati utak mo, parang presko.
Kaya lang, kapag ganitong kasama ka, hindi ako makatulog. Ano? Hindi ba't nagpunta tayo dito para makapagpahinga ka? Alam mo, kailangan talaga ng katawan ang pahinga. Huwag laging trabaho. Ang makina nga napapagod. Katawan pa kaya? Sabagay, tama ka dyan. Ano kaya? Kung isara mo yung talyer mo tuwing Sabado? Ano? Isasara ko ang talyer tuwing Sabado? Oo. Para may pahinga ka isang araw sa loob ng isang linggo. Dahil kailangan talaga ng katawan ang pahinga. Pagpalain ka pa ng pong may kapal dahil sumusunod ka sa gusto niya. E paano naman nasanggot ang usapan dyan sa pug may kapal, Aber? Kasi siya ang nag-utos na magpahinga tayo ng isang araw sa loob ng isang linggo. At yon ay sa araw ng Sabado. Kumusta ang negosyo, pare? Magandang pasok ng pera mo, pare. Nakadami tayo kahapon. Buti kung ganun. Kaya pala, may imubungkahi ako. Na ano? Sabi ng nobyo ko kasi, magsara tayo ng isang araw sa buong isang linggo. Abay, magandang mungkayan, pare. Makakapagpahinga tayo, pare-pareho. Kaya lang naisip ko, sayang naman yung isang araw. Yung kikitain kung magsasara tayo, hindi ba? Walang masasayang, pare. Kasi mas malaki ang mawawala sa'yo kung katawan natin ang bibigay. Dahil kulang sa pahinga. Kaya magandang mungkahin ng nobya mo. Bigyan natin ng pansin ang katawan natin para malayo tayo sa sakit. Sabagay, tama nga kayong dalawa. Kailangan ng katawan natin ng pahinga. Hindi na iniisip ko. Tsaka pala, pare, may nobya ka na ba? Wala pa. Bakit? May ipakikilala ko sa iyo eh. Ha? Sino? Si Carla. Maganda siya, pare. Kaya magbihis ka. Sasamahan kita. Ano? Hindi ko pa nga sinasabi na gusto ko eh. Hindi na, magbihis ka na. Magbibihis na rin ako. Maganda yun. Maganda nga siya. Pero hindi naman kagandahan ng ugali. Tsaka baka kung sino lamang yan, pag na. Hindi kilalang kilala ko siya. Sa katutukayan classmate ko sa Long High School eh. Ano, gusto mo ba? Yayayain ko sa dito para pakilala sa'yo. Kung bahala. Basta ako, wala pa sa isip kong panliligaw. Dahil wala pa akong ibong pera. Sinisigurado ko lang sa'yo. Maganda yun, pare. Kaya hindi masasayang ang pagod natin. Anak, ang aga mo yatang nagsara ng talyer ngayon. Siya nga pala, may niluto akong turon dyan eh. Dadalhin ko sana dun sa talyer eh. Naririto ka na rin pala. O di, kainin mo na. Kainin nyo na po yan, inay. Ibigay nyo lang kay inay dahil aalis po ako ulit eh. Ano? Magbibis lamang po ako at aalis ulit. Teka muna. Hindi pa nga tayo nagkakausap eh. Teka, kumusta na ba yung talyer mo? Okay lang naman, unay. Siya nga pala. Sa Makalawa, lulusan man ako ng Maynila. Na naman? Luluwas ka na naman? Lagi mo na lamang iniiwan ang talyer mo. Hindi ka ba natatakot na mangupit yung mga mekaniko mo? Andun po si Fred eh. Kinuha ko siyang kahero. Si Fred, yung best friend mo? Oo. Kilala niya naman ko siya, di ba? Dahil high school pa lamang kami, mag-best friend na kami noon. Oo. Si Fred nga pala. O sige, papuntahin mo siya dito para naman magkakwentuhan kami. Sige po, babalik muna ako sa talyan para mapagmirinda ko mga mekaniko ko. O sige anak, mahalin mo at asikasuhin mo ang mga trabahador mo para mamahalin din nila ang negosyo mo. Pare, saan bang sinabi mong meeting place ninyo nang sinasabi mong kaklase mo? Sa bahay nila, pare. Pero pare, parang hindi pa ako handa eh. Wala pa sa plano kong panliligaw na yan. Okay lang. Hindi naman ibig sabihin na kung pinakilala ko lang sa sayo iligawan mo lang kaagad. Oo nga. Pero hindi ba't nagsasayang lamang tayo ng oras? Wala pa kasi akong budget para manligaw. Tsaka hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Dahil nga wala pa talaga sa plano ko ang makipagrelasyon.
Okay, ganito na lang. Relax ka lang ha. Papakilala naman kita sa kanya eh. At kung talagang hindi mo alam ang sasabihin mo, ha? Tudaris ko naman ako eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ako na lamang ang makikipag-usap sa kanya at manliligaw sa kanya. Ano? Carla, si Fred, kaibigan ko. Fred, si Carla. Oh, sinasabi ko sa iyo na pinakamaganda sa lugar na ito. Sus, grabe naman to. Ako raw ang pinakamaganda. Bakit hindi ako nananalo sa beauty pageant? Talaga? Sumali ka na sa beauty pageant? Oo, kaya yung sinasabi mong pinakamaganda, bola lang yan. Totoo ang sinasabi ko. Kahit pa tanungin mo itong kaibigan ko. Oh, hindi ba pare? Napakaganda ni Carla. Oo. Maganda ka, Carla. Sus, isa pa to. Oo na nga, pero ang tanong, bakit hindi ako nananalo gayong sinasabi niyong maganda ako? Alam mo, naduling lang siguro yung mga judges o malamang tumanggap ng under the table. Kaya pinanalo nila yung nakapag-abot ng malaking halaga sa kanila. Hayaan mo, sa susunod na sasali ka sa ganyang pa-contest, sabihin mo sa akin at tatapatan din natin sila ng pera. Talaga? Oo. Magsabi ka lang sa akin kung kailangan ng beauty contest na yan at nakahanda akong sumuporta sa'yo. Alam mo ba na isa sa pinakaayaw ko sa lalaki ay yung hindi mapapanindigan ng sinabi? Bakit hindi mo ko subukan? At nang mapapatunayan ko na totoo yung sinasabi ko. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano sa palagay mo? Bagay kami ni Carla, pare. Oo, pero ako talagang tatanungin mo, mas maganda na si Melba. Bigyan mo ng pansin. Bakit, pare? Attracted ka rin ba kay Carla? At pinagtutulakan mo pa rin ako kay Melba? Hindi Ang sa akin lang ay kilala mo na si Melba. Samantalang si Carla, ngayon lang. Ano ngayon lang? Kaklase ko nga si Carla sa high school eh. Ang ibig kong sabihin, alam mo na talagang ugali ni Carla. At ganoon din si Carla sa'yo. Kilala ka na rin at kahit siguro makita niya ang pangit sa'yo, babaliwalay niya ito dahil mahal ka niya. Alam mo pare, parang nakakasawa na rin si Melba eh. Ha? Anong ibig mo sabihin? Bakit? May nangyari na ba sa inyo ni Melba? Yun na nga eh, sa tagal naming magnobya, wala pang nangyari sa amin. Kaya, bowling yung relasyon namin dalawa eh. Hindi katulad ni Carla na nung muli kami magkita eh, naaramdaman ko. Suwak siya sa panlasa ko pare. Parang game siya sa kahit anong sabihin ko sa kanya eh. Kita mo? Makabago ng panahon ngayon. Pero pagdating sa ganung bagay, nakaluwa pa rin si Melba. Hindi lamang yun pare. Para sa akin talagang napakaganda ni Carla. Ikaw talaga pare Lagi na lamang panglabas na niyang binibigyan mo ng pansin. Siyempre naman. Biruin mo ha. Makakasama mo araw-araw, gabi-gabi, tapos hindi maganda, makikita mo. Okay lang sana kung isa o dalawang araw mong makikita. Panghabang buhay na makakasama mo. Kaya pumili tayo ng maganda para laging magandang araw natin, di ba? Pero maganda rin naman si Melba. Maganda nga siya, pero mas maganda pa rin si Carla. Tingnan mo, sumasali pala sa mga beauty contest. Ibig sabihin pare, may self-confident sa sarili. At yun ang gusto ko. May gayong ka lang pumasok ng kwarto. Ano bang ginawa mo sa labas? Hinintay ko pa kasi si Melba na umuwi sa bahay nila. Halaga namang iiwan kung mag-isa sa sala. Siyempre, hinintay ko muna itong magpaalam at saka ako pumasok dito sa kwarto. Ang ibig mo bang sabihin mula nang madaanan ko kayo sa sala na nag-uusap ngayon lamang umuwi? Oo, ano pa nga ba? Yun naman kasing anak mo kung saan-saan pumupunta. Ito nga't wala pa rin hanggang gayon. Kung hindi ko pa nga pinuuwi si Melba sa bahay nila nandito pa yon at hihintayin pa talaga yung anak mo. Kawawa naman.
Saan ba kasi nagpunta yung anak mo na yan? Eh, hindi ko alam. Pero may palagay ako na may ibang nililigawan yon. Kahit kausapin mo yung anak mo, baka kung sino-sino lang makakarelasyon dyan eh. Meron na nga siyang Melba. Hoy, pagdating sa mga bagay na yan eh, wala na tayong pakialam dahil may sarili tang desisyon. Eh basta, kausapin mo yung anak mo. At ayoko ng kung sino-sino lang na babae ang mapapangasawa niya. Ikaw pala, Melba. Napasyal ka. Oo. Si Rudy nga pala. Nasa loob ba? Naku, kaalis lamang. Hindi ba kayo nagkasalubong si Dan? Hindi. Bakit daw siya umalis? Saan po pumunta? Hindi ko alam eh. Basta sinabi lang sa akin na ako na raw munang bahala dito sa talyer niya. Teka. Ano ba yung dala mo? Duman pa kasi ako sa grocery. At pinag-grocery ko siya ng mga paborito niyang ulam. Ganun ba? Naku, wala siya eh. Paano kaya yan? Mahihirapan kang magdadala ng mga yan. Mabuti pa, ganito. Ihahatid na kita sa inyo para masamahan kitang magdadala ng mga pinamili mong grocery. Nako, mabuti pa siguro. Dahil mabigat ang mga ito eh. Mga paborito niyang pagkain ang mga ito. O sige, tara na dun sa tricycle ko para maihatid na kita sa inyo. Paano itong mga pinamili ko para sa kanya? Ano kaya? Kung ihatid mo na lang ako sa bahay nila, baka umuwi na siya sa kanila eh. Wala siya doon at wala rin ang kanyang mga magulang dahil lang narinig kong pinag-uusapan sa cellphone niya eh. Dadalo yata silang mag-anak sa kasal ng isa sa kanilang kamag-anak. Ganun ba? Oo, sige na nga. Ihatid mo na ako sa bahay kung ganun. At bukas ko na lamang ito bibigay sa kanya. O pare, mukhang nasarapan ng tulog mo ah. Ngayon ka lang dumating, mag-aalas 11 na. Oo nga eh. Alas 3 na ng madaling araw ako kasi nakauwi. Sinong kasama mo? Si Carla o si Melba? Nako, si Melba, hindi mo yun mapapauwi ng alas 2 ng madaling araw eh. Pinaka late na nga yan, alas 8 ng gabi. Sabi ko nga, boring na kasama pare si Melba. Siya nga pala pare. Galing pala dito si Melba kahapon. Pag alis mo, siya namang dumating. Mabuti pala. At maaga kong umalis kahapon, kundi nadatnin niya ako dito. Ano ba talagang plano mo sa dalawang babae mo? Ewan ko, hindi ko pa rin alam eh. Depende siguro kung sino sa kanilang dalawa ang papayag sa gusto. Ano? Pwedeng magtanong? Si Rudy, nariyan ba siya? Pare si Melba, kausap ang isa sa mga mekaniko mo. Nako pare, kalapin mo muna siya. Sabihin mong wala ako. Iyain mo muna umuwi dahil inaantok ako. Wala akong oras makipag-usap sa kanya. Sige na, baka pumasok pa siya dito sa loob. Ano? Pambihira ka pare. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang mga tanong ni Melba. Sinabi ko pang dumalo kayong pamilya sa okasyon ng kamag-anak ninyo para lamang hindi siya pupunta sa bahay niyo. Yun naman pare. Huwag ka magalala. Dahil dyan paiinumin kita mamayang uyan. Saan ka ba talaga nagpunta? Inakala. Carla? Yung sinabi mo ipapakilala mo sa akin na kaklase mo? Oo. Ay, ayaw mo sa kanya, di ako na lang manliligaw sa kanya. Pero may Melba ka na. Paano kung mapasagot mo si Carla, di dalawa na sila sa iyo? Hindi ko naman siseryosuhin si Melba eh. Ramdam ko kasi na personal niya ako. Di pagbigyan lang. Pare, panloloko na yung ginagawa mo. Makakaramahin ka niyan. Ay naman, paano mo nasabing panluloko wala pa naman akong ginalaw sa kanya. Oo nga. Pero pare, kung mapailig mo si Carla, siguradong sasagutin ka rin nun. Paano na si Melba? Walang problema diyan pare. Basta huwag ka lang maingay para hindi ako magisto. Anak, galing si Melba dito kaninang umaga at may dala. Pinamili ka raw ng paborito mong ulam. Naroon na sa ref. Tusino,
At karamihan na pinamili dahil mga paborito mo. Ay, naku, ang babae yun talaga. Hindi ko naman sinasabi sa kanya na bilhan niya ng ulam eh. At baka babalik yun dito. Dahil pupuntahan lamang daw niya si Angie dyan sa kapitbahay nila. At pagkatapos tutuloy ulit dito. Rudy? Oh, boses na ni Melba. Siya na yan, anak. At teka't pagbubuksan ko ng pintuan. Ikaw na pala, Melba. Halika, pumasok ka. Kagigising lamang ni Rudy eh. Rudy? Inay! Halika. At naririto si Melba. At teka, ano na naman ba yung dala mo? Halika, pumasok ka muna. Nagluto si ina ng tempurado eh. Naisip ko kayo. Baka kako, gusto ninyong gawing merienda. Ay, nako. At dito ka pa nito, oo. Tita, Nag-abala na naman. O, Melba, magkwentuhan lamang kayo ng anak ko, ha? At siya nga pala, huwag ka na muna umalis. Naman ang halian, bibili ako ng gulay sa palengke. O anak, iiwan ko muna kayo ni Melba, ha? Ikaw na ang bahala sa kanya at mamamalingki na ako. Rudy, alam mo, murang-mura ngayon ang lansones. Oh, maupo ka na doon at ako na mismo ang maninilbihan sa'yo. Ipagbabalat kita ng lansones. yan ang gusto ko sa'yo eh. Feeling ko hari ako dahil special treatment ang ginagawa mo. Siyempre naman, mahal na mahal yata kita. Kaya natutuwa ako na pagsilbihan ka. Nakita kong pasipol-sipol si Pay kanina. Ano ba meron? Pare, baka nakalimutan mo. 15 ngayon. Araw ng sweldo kaya masaya ang lahat dito. Ay, yung nga pala, no? Hindi ko na makakalimutan dahil siguro dun sa excitement ko. Excitement? Oo, pumayag si Carla sa gusto ko eh. Pumayag saan? Pumayag na sasama sa akin. Kaya may hihilingin sana ako sa iyong pabor, pare. Kung pwede. Ano yun? Sige, basta ikaw, laging oo ang sagot ko. Ano ba yun? Tulad ng sinabi ko, napag-usapan na namin kasi ni Carla na magsasama na kami sa iisang bubog. Ano? Magpapakasal na kayo? Ang bilis naman. Oo, kaya ikaw na muna ang bahala dito sa talyan habang wala ako. Kailan ang kasal? Hindi pa namin napag-uusapan yan. Sa ngayon maglilibin muna kami. Naku, paro na si Melba. Yun sana ang hihiling mo sa'yo na kung magkatatanong sa'yo, huwag mong sabihin ang ginawa ko ng pagkikisama kay Carla. Sabihin mo na hindi mo alam kung nasaan ako, ha? Pare, magpaalam ka ng maayos kay Melba kung gano'n para hindi siya aasa sa wala. Pare, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Melba eh. Kaya ikaw na munang bahala. Basta huwag mong ipagtatapat sa kanya na may kalibin ako. Ha? Bali natin. Magbago yung damdamin ko kay Carla at balikan ko siya. Paano kung may ibang lalaking magkakagusto sa kanya at maaagaw siya sa'yo? Di ibig sabihin, pare, hindi kami para sa isa't isa. Anong sinabi mo? Mag-aasawa na si Rudy. Bakit? May ipon na ba siya? Nako, hindi ipon ang tanungin mo, kundi kung sino ang babaeng makakasama niya. Sino pa nga ba? Di si Melba. Hindi si Melba ang gusto. At ayaw pa niyang pakasalan ng babae, kundi maglilibin na raw muna sila. Ano? Hindi si Melba? Sino kung ganoon? Iwan ko sa anak mong yun. Di pa nga niya pinakikilala sa atin kung sino yung babaeng yun eh. At bakit hindi si Melba? Abay, wala na siyang hahanapin pa kay Melba. Maganda na mabait pa. At masipag pang maghanap buhay. Alagang-alaga pa siya dito eh. Ay nako, hindi nag-iisip ang anak mong yun. Bakit? Sino raw ba yung babae? Hindi pa nga niya na ipapakilala sa atin. Ano ka ba naman? Ano magagawa natin kung gusto ng mag-asawa? Huwag na nating pakialaman. Matigas ang ulo niya. Bahala siya sa buhay niya. Oh, pare. Dinalahan ko kayo ng merienda. Nagluto ng tulon si Ermat at soft drinks. Pwede na muna. Pare, kanina ka pa din sa likuran ko? Oo.
Hindi mo nga lang ako napansin dahil busy ka sa panunukli. Halos nagsabay-sabay na nagbayad ang mga suki natin eh. Ano ba yung dala mo? Just cake nga. Napadaan kasi ako sa may bakery kaya doon ako bumili nitong merienda natin. Mapalad pala kami at ikaw ang naging boss namin pare. Alaga kami mga trabahador mo. Huwag ka mag-alala. At may babalik sa'yo ang kabutihan na ginagawa mo sa amin. Sabi nga, magtanim ka ng kabaitan sa kapwa at aani ka ng kabaitan. Babalik sa'yo. Siya nga pala, kailan ba kayo magsasama sa isang bubong ni Carla? Naghahanap pa kami ng apartment na uupahan namin. At kapag naghahanap na kami, saka na ako aalis ng bahay namin. Desidido ka na ba sa desisyon mo niyan, pare? Paano na si Melba? Paano na siya? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Saludo ako sa sipag mo. Madali kang yayaman yan Pangarap ko talagang yumaman sweetheart. Dahil ayoko nang danasin pa yung pinagdaanan kong hirap noon. Mukhang abalang-abala ang sweetheart ko. At pawis na pawis pa. Teka nga, pupunasan ko yung noo mo. Oo nga sweetheart nagsiuwian na kasi mga mekaniko ko ako napilitang tumapos nito kasi kukunin bukas na umaga to. Hindi bali. Naririto naman ako Sasamahan kita. Hindi kita iiwan ng mag-isa. Okay lang ako dito. Umuwi ka muna sa inyo kasi baka hanapin ka ng inayatitay mo. Alam naman nilang naririto ako kaya hindi sila nag-aalala. Teka, ano bang maitutulong ko sa'yo? Napunasan mo ng pawis ko. Noo ko. Okay na yun. Alam mo, naisip ko lang na matanda ng inay mo. Ano kaya? Kung ako na lang ang maglalaba ng mga damit mo. Alam mo, mas malinis ang kusot ko kasi bata pa ako kung ikukumpara sa kusot ng inay mo. Hindi kayo nakakaya yun. Hindi pa nga tayo kasal Oo, di pakasalan mo na ako para hindi ka mahihiya kung lalaban ko ang mga damit mo. Ano? Niyaya ka ng kasal ni Melba? Oo Gusto ko sing ipaglaba ko ng mga damit. Siyempre, sabi ko, hindi pa naman kami mag-asawa para ipaglaba niya ako ng mga damit ko. Sinabi na pakasalan ko na raw siya para hindi na raw ako nahihiya kung siya na yung maglalaba ng mga damit ko. Ibig lamang sabihin pare, gusto na rin mag-asawa ni Melba. Kaya, bakit hindi na lamang siya ang yayain mong ikasal, total? Magkabilang partidos nyo gusto ang isa't isa Pare, mas gusto ko si Carla kaysa kay Melba. Paano? Naibigay ko na sa iyo mga sahod niyo. Hindi pa kayo uuwi? Mukhang pinapauwi mo na ako niyan pare Oo, kasi magsasara na rin ako ng talyer bakit? Gusto mo pa rin bang dito ka sa talyer? Uwi na rin ako pare, lalo na't bagong sahod. Didiretso ako ng mall. Baka gusto mong sumama. Mauna ka na pare. Tatapusin ko lang itong pinapagawa ng customer natin. Bakit pa ikaw ang gagawin yan? Gagawin naman yan ng mekaniko bukas. Nagmamadali yung may-ari Baka hindi ko ginawa ito. Ipupull out na yan. Sayang naman. Talaga bang tuloy ka dun sinasabi mong pakikipag-live-in mo kay Carla? Oo. Tuloy na tuloy yun pare para magsama na kami. At hinda mo yung bulsa mo dahil ikaw magiging ninong na magiging pangalan namin ni Carla. Anong sasabihin ko kay Melba kung tatanungin ako? Sabihin mo, magpapatay ako ng ibang talyer sa ibang bayan kaya matatagalan bago kami magkita. Sweetheart! Pare, si Melba. Ano na naman. Pwede bang kausapin mo muna? Dahil hindi ko siya maharap ngayon. Ano? Pero pare, ikaw rin ang hahanapin niya. Sige na pare. Ikaw munang kumausap sa kanya. Dahil
Minamadali ko itong sasakyan. Mabuti na lang at nakumbisi si Fred. Hindi, Melba na iwan ako sa talyer. Hindi, nandun pa rin ako sa talyer. Hanggang ngayon. Bali, ito ang unang gabi namin magkasama ni Carla sa iisang bubong. Magsasama kami na parang mag-asawa. Kaka-excite naman. Sweetheart, ano pang ginagawa mo dyan sa sala? Halika na dito sa loob ng kwarto. Nasa loob na palas ng kwarto si Carla. Hindi ko na malayan. Oo, andyan ako. Ang sarap ng pakiramdam. Ganito palang kasaya kapag kakasama mo sa iisang bubong ang gusto mong babae. Totoo bang sinabi ni Fred na magtatayo ka ng panibagong talyer? Oo. May nag-alok sa akin ng pwesto at maganda dun. Social ang dating. Big time ako dun. Pero paano na ako? Pero paano ang relasyon natin? Ano ba paano ka? Hindi naman ako nagkikipaghiwalay sa'yo. Ang ibig kong sabihin ay mapapalayo tayo sa isa't isa. Mamimiss kita. Tayo pa naman eh. Tayo pa nga. Pero siguradong mahahati na ang oras mo niyan. Isa pa, paanong talyer mo? Paano pa maasikaso kung magbubukas ka pa ng bagong talyer? Ay naka, andyan naman si Fred eh. Sa kanya ko muna ihahabili ng pamamahala ng talyer. Sigurado ka? Oo naman. Alam mo, may tiwala ko kay Fred. At kaibigan ko na rin ang mga mekaniko. Hindi nila pababayaan ang talyer. Maalala mo pa kaya ako kung naroon ka na sa kabilang bayan? Oo naman. Nandiyan naman si Fred eh. Siya na muna ang bahala sa'yo. Oh, Melba, ikaw pala. Gabing-gabi na. Nasugod ka. Teka, mag-isa ka lang ba? Kaya nga po ako naririto para tanungin sana kung naririto si Rudy. Wala kasi nung umalis siya eh. Hindi pa niya ako tinext. Gusto ko lang sana siyang kumustahin. Ano bang sabi sa'yo? Teka, pumasok ka muna. Kumain ka na ba? Opo, kumain na po ako. Yun nga po. Magpapatayo daw ho siya ng panibagong talyer sa kabilang bayan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong natatanggap na tawag niya o kahit text lang sana. Tinext niya ako kanina. Pero sinabi lang na okay lang daw siya. At sinabi pa na magte-text ngayon. Pakisabi lang ho, pag mag-text ulit, natawagan ako o kahit text lang. Oo, huwag kang mag-alala. At pag tumawag ulit, sasabihin ko na tawagan ka. Teka, nagri-ring ang cellphone ko eh. Baka siya na to. Siya na nga. Ang mabuti pa, ikaw na lang ang sumagot sa tawag niya para mawala ang agam-agam dyan sa puso mo. Sige po, salamat po. Hello, sweetheart! Nasaan ka? Ako ito, si Melba. Naririto ako sa bahay niyo. Kaya binigay sa akin ng inay mo ang cellphone sa akin. Okay lang naman ako. Pero ito, namimiss kita. Kumusta ka na ba? Kailan ka ba dito uuwi? Sige. Hintayin kita. Bye! Oh, anong sabi ng anak ko? Uuwi raw siya dito. Pero hindi pa niya alam kung kailan. Ay nako, ang lalaking yun, pati tuloy ako, ay nakakapagsinungaling na rin kay Melba. Pare, kumusta lang kita ng talyer? Tulad pa rin ng dati pare. Natagdagan nga lang tayo ng dalawang suki kaya natagdagan din ang kita. Mabuti kung gano'n. Sabi ko naman, nasa mabuting kamay ang talyer ko eh. Ikaw naman, kumusta? O ano, kumusta ang buhay may asawa? Masaya ka ba? Oo naman. Masaya ko pare. Para akong nasa lapa. O siya nga pala, ano palang sabi ni Melba? Tinatanong din ba ako sa'yo? May nanliligaw na ba sa kanya?
Oo pare, may nanliligaw sa kanya. Eh, siyempre, sa kanda ba naman niyang yun, hindi siya ligawan. Kaso, ayaw magpaligaw dahil nga may nobyo siya at ikaw yun. Huwag ka na Ikaw naman kasi. maingay. Baka may makarinig sa'yo eh. Sabihin ba kay Melba makarating sa kanya? Ano ba talagang plano mo kay Melba? Gagawin mong Paulina? Kaya nga kita kinausap ngayon. Kung may manliligaw sa kanya, sabihin mo, sagutin na. Para may baling ng pansin niya sa iba. At baka kalimutan na niya ako. Bakit? Wala ka na bang planong balikan siya? Mahal na mahal ka ni Melba. Mahal ko rin si Melba pero mas mahal ko si Karna eh. Kaya ikaw nang bahala sa kanya. Kung ganun ay ipagtapat mo yan sa kanya para hindi na siya aasa pa sa'yo. Ikaw na lang ang bahala magsabi sa kanya pare. Dahil baka hindi rin yung papayag kung ako ang kaharap niya. Nagkausap na ba kayo ng anak ko? Ha, Melba? Hindi pa nga ho eh. Tinatawagan ko nga siya kagabi para alamin sana ang tungkol sa BIR. Pero nagri-ring lang ang phone niya. Hindi niya sinasagot. Bakit? Ikaw ba ang nagpa-process ng BIR? Ay wala ba si Fred? May emergency kasi sa kanila. Kaya ako ang tinawagan kasi deadline na sa BIR. Ay nako, ang anak ko. Nasusobrahan na yata ang pagiging abala. Marami na tuloy nakakaligtaan. Mabuti na lamang at naririyan ka. Kung hindi, ay nako, baka babagsak ang negosyo niya kung hindi maasikaso. Okay lang naman ang takbo ng negosyo niya. Ang inaalala ko lamang ay mga customers niya. Dahil madalas ay hinahanap siya ng mga suki niya. Magaling kasing makipagkapwa-tawa ang anak ko. Yun siguro ang hinahanap-hanap ng mga customers niya. Huwag po kayong mag-alala. Marunong mamahala sa negosyo si Fred. At naririto rin po ako na umaalalay. Pero iba pa rin kung si Rudy mismo ang nakikita ng mga suki niya dahil hinahanap siya. Maya't maya siguro naririto na si Fred. Siya naman ang tatao dito. Ang dami ko ng labahan. Nabuntunan na tuloy ako ng labahan dahil sa pamamalagi ko dito sa talyer. Kumusta kaya si Rudy? Kailan kaya siya uuwi dito? Namimiss ko na siya. Sana umuwi siya ngayong linggo. Oh, Melba. Oh, Fred, ikaw pala. Mabuti dumating ka na. Wala pa rin ba si Rudy? Ha? Bakit wala ba siya dito? Ang sabi sa akin pupunta siya dito ngayong araw. Talaga? Pero bakit wala pa siya? Ang sabi nga sa akin nang mag-text siya dadaanan niya ako dito para kumain sa labas. Ito nga, kanina pa ako naghintay sa kanya Nakalimutan na naman yata. Kawawa naman si Melba. Umaasa sa wala. Matagal na wala sa kanya si Rudy. Hindi lamang ito masabi ng harapan Ano kaya kung niligawan ko na siya? Panahon na yata para ligawan ko siya. Total, hindi na siya pinapansin ni Rudy. Kaysa maligawan pa siya ng iba. Ako na lang. Oh, Fred! Nakatitig ka lang sa akin. May uling ba ang mukha ko? Ha? Wala. Gusto lang sana kitang yayain Oh, saan? May alam ako na bagong bukas na resort. Baka gusto mong mamasyal doon. Maganda raw doon Pero paano itong talyer? Sarado naman tayo bukas. Bakit hindi na lang tayo mamasyal para naman makasagap tayo ng sariwang hangin at hindi na lang laging tambots ang nalalanghap natin. Ano? Hihingi ka na naman sa akin ng pera. Halos araw-araw na lang humihingi ng pera sa akin. At anong gusto mo? Magmukha akong losyang? Hindi ba't nangako ka sa akin na susuportahan mo ako? Oo nga, pero hindi naman araw-araw hihingi ka ng pera. Iisa lang naman yung negosyo ko Saan mo ba kasi ginagastos mga binibigay ko sa'yo pera? Ako naman ang nagbabayad ng apartment, ng pagkain natin. Wala ka namang pinagkakagastusan Saan mo ba dinadala ang pera ko? Ganon! Hinahanap mo kung saan ko dinadala ang pera mo. Pinambibili ko ng make-up ko. O ano, may reklamo? Araw-araw ka lang bumibili ng make-up Sobra ka naman.
Hindi ko pinupulot yung pera, no? Ang lagay pala niyan, inasawa mo lang ako para gawing losya, ganon. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang naman, matuto ka naman gamitin sa tama ang pera. Bakit? Nagsusukol ba ako para sabihin mong sama-sama ko dinadala ang pera mo? Naninigarilyo ba ako? Umiinom ba ako ng alak? Sabihin mong masama ko dinadala ang pera mo. Marami nga dyan ang naninigarilyo ang kanilang mga asawa. Umiinom pa ng alak. Pero pinapabayaan sila ng mga asawa nila. Samantalang ako na sa mga gamit at make-up ko lang ginagamit ang pera mo kung manimbat ka, wagas! Sabihin mo lang, kung hindi mo kayang ibigay ang luho ko para alam ko na ang gagawin ko, hindi yung sinisita mo ako palagi. Dahil natutulili na ang tenga ko sa'yo! Carla, Sige, sabihin mo kung anong gusto mo. Hiwalayin mo ako, sige! Maghiwalay na tayo! sweetheart, hindi ko naman sinasabing maghiwalay tayo. Alam mo, ikaw, pagdating sa passion, wala kang alam. Alam mo, hindi ka basta-basta magsusuot ng damit ng kung ano-ano lang. Kailangan may alam ka. Alam mo ang kulay na dapat mong iterno. Ha? Sa pantalon o brosa. Palibhasa, sasakyan lang ang kaharap mo araw-araw. Kaya wala kang kaalam-alam. Kwan, sige, tama na. Hindi ko nasisirin yung mga ginagawa mo o ginagastos mong pera. Huwag ka na magalit. Bumibili rin ako ng damit eh. Alangan namang nagme-make up ako pero luma ang mga damit ko, no? Wala, tama na. Huwag ka na. Huwag ka na magalit. Nagmabuti pa. Pumasok na tayo sa kwarto. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ang sarap ng simoy ng hangin, no? Napakatahimik. Nakakaakit sa mata ang bugso ng mga alon. Tama ka, Melba. Katulad ng bugso ng damdamin ko sa'yo na matagal ko nang inililingin. Fred? Mahal kita, Melba. Sana bigyan mo ng pansin ang damdamin ko sa'yo na matagal na akong umiibig. Handa akong maghintay kung kailan mo ako matututunang mahalin, Melba. Dahil mahal kita. Gusto ko lang sanang hilingin sa'yo na habang hinihintay ko ang araw na yun, sana hayaan mong ipadama ko sa'yo ang aking pagmamahal. Fred! Wala pa rin si Rudy hanggang ngayon. Hindi na nga ako sinipot nung isang araw na napag-usapan namin pagkikita. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi. Sa bagay, bagong bukas pa nga lang yung talir niya. Talagang magiging abala siya. At si Fred pala. Bakit kaya wala pa rin? Hindi naman nalilate yun eh. Kung wala pa rin customer hanggang mamaya, isasara ko na para makauwi na ako at makapaglaban ako ng damit namin ni Inay. May sasakyang dumating. Mabuti naman. Mamayang hapon na lamang ako maglalaba. Magandang umaga sa'yo, Suki. Mr. Sebastian, kayo pala. Magandang umaga ho. Iba naman ho yata itong pinapagawa niyong sasakyan. Oo, sasakyan ng anak ko ito. Wala pa yata si Rudy dito. Wala pa ho. May binuksan kasing talyer niya. At kay Fred niya, pinagkatiwala itong talyer niya. Kung gano'n dalawa kayo ni Fred na naririto sa talyer. Hindi ho. Kay Fred lang ho. Naririto lamang ho ako kasi wala pa si Fred eh. Ganun ba? Teka, ikaw, ano ba ang trabaho mo? Wala nga po eh. Kung gano'n, pwede kong maipagkatiwala sa'yo ang pagkakahalon sa grocery ko sa bayan. Ho? Ganito kasi yun. Dahil matanda na ako at abalo na. At ang dalawa kong anak ay nasa ibang bansa at doon na sila nakatira. Naisip kong magpatayo ng tindahan para may pagkakaabalahan ako. At nito lang nakarang linggo nagbukas ka ang grocery store ko. Kaso biglang tumawag ang anak ko. Gusto niya akong dalhin sa bansang kinaroonan niya para daw makasama ako.
Siyempre, matagal ding panahong hindi ko nakasama ang mga anak ko, kaya pumayag ako. At ito nga, problema ko kung kanino ko iiwan ng grocery. Siyempre, ayoko namang iwanan yun sa kung sino-sino lang. At dahil ikaw matagal ko nang kakilala, kaya sa'yo ko na iaalok ang pamamahala ng grocery. At yan ay kung gusto mo. Oo naman po. Sino naman pong aayaw sa iniaalok ninyo? Sige po, tinatanggap ko po at nagpapasalamat po ako sa pagtitiwala ninyo sa akin. Ano? Sasahuran ka ng 20 mil kada buwan? Sa pangangaha mo sa grocery store ni Mr. Sebastian? Oo, malit lang ang grocery store niya. Kaya nga, sinabi niyang may kataasan ng sahod. Pero maganda na rin yun, kaysa wala akong trabaho. Paano ngayon yan? Walang hahalili sa akin dito sa talyer ni Rudy kung late ako? Paano naman ako kung mananatili akong walang trabaho? May mga kailangan din akong bilhin dahil alam mo naman ang mga kapatid ko sa ibang bansa. Si inay ang pinapriority nilang padala ng pera dahil may kanya-kanya na rin silang pamilya. Sige na nga, pinapayagan na nga kitang magtrabaho sa grocery ni Mr. Sebastian. Pinapayagan? Tingnan mo ang lalaking ito kung makapagsalita parang nobya na niya ako. Bakit? Hindi pa ba? Ewan ko nga sa'yo. Ang mabuti pa, iiwanan na kita dito sa talyer para makauwi na ako at nang maibalita ko rin kay inay na may trabaho na ako. Buti naman at umuwi ka, anak. Kumusta ka na ba? Okay lang naman ho ako, inay. Yung pagsasama ninyong dalawa ng Carla na yon, mabuti ba naman ba? Inay, umuwi ako dito para makapagpahinga. Bakit? Hindi ka ba nakakapagpahinga sa tirahan nyo ng babaeng yon? Si Melba, ano ba talaga ang plano mo sa relasyon ninyong dalawa? Abay, naririto naman siya kahapon at tinatanong ka. Inay, mabayaw na tayo mag-usap. Gusto ko lang magpahinga. Inay Adeling! Inay Adeling! Nako, si Melba, nakita yata ang pagdating mo. Bumangon ka na muna dyan at harapin mo siya. Sasara ko ang binuksan kong talyer. Ano ka ba naman, Melba? May mumungkahi ka nga. Palpak naman. Ito na yung inayawan ko sa babaeng ito Hindi nag-iisip. Anong mali sa sinabi ko? May talyer ka nga dito. Ipag-isa mo na lamang ang atensyon mo sa talyer mo dito. Para naman may panahon ka sa akin. Naririto naman si Frida. Wala namang problema rito bakit ako babalik dito? Ngayong maganda naman kita ng dalawang talyer. Sige, ganito na lang. Magpalit kayo ni Fred. Si Fred ang tatao doon sa bagong bukas mong talyer at ikaw ang tatao dito sa talyer mo. Hindi ba mas maganda yon? Malapit ka sa amin ng pamilya mo? Kasalukuyan pa kasi nagpapakilala yung bago kong talyer kaya mawawala yung mga suki ko ron kung ililipat ko dito. At least, dito kilala ng mga suki ko si Fred. Kaya okay lang na wala ako rito. Ang akin lang sana para naman hindi ka na malayo pa sa akin. Hindi na kasi tayo nakakapamasyal Uunahin pa ba natin ang mga sarili natin ngayong ang dapat nating paggandaan yung magiging kinabukasan ng mga magiging anak natin. Kailan ba tayo magpapakasal? Ayan mo at pag-iisipan kong bagay na yan. Pero sa ngayon, hayaan mong asikasuhin ko muna ang mga tali ko na para makaipon ako kaagad. Pagtulungan na lamang natin ang pag-iipon. At paano ka makikipagtulungan sa akin sa pag-iipon? Wala ka namang trabaho May trabaho na ako. Kahera ako ng isang grocery store. Kung gusto mo, sumama ka sa akin doon ngayon para malaman mo kung saan ako magtatrabaho para masundo mo ko. Huwag na. I-text mo na lang sa akin ang address ng grocery. Kung gusto mo. Huwag mo na akong isama. Pambihirang kalyan aalis pa ng bahay, pupunta sa mga kabarkada niya pala.
Hindi man lang sinabi sa akin. Mabuti sana kung tigisa kami ng susi ng apartment. Hindi tuloy ako makapasok ng bahay. Ay naka, wala akong magawa kunding umuwi sa bahay namin ngayon. Siset mo na naman ako ng inay ko nito eh. Mabuti na lang sana kung hindi umuulan. At kahit sa labas na lang akong bahay, magpalipas ng gabi. Total, naroon man ang sasakyan ng isa kong suki. Maski doon na lang ako maghintay kay Carla. Kaso ang lakas ng ulan ngayon eh. Bababasa ako. Pero hindi bale, tatakpan ko na lamang ang mga tenga ko. Kaysa naman matulog ako sa labas at mabasak sa ulan. Pawis na pawis ako. Kahit na ang lakas ng ulan mainit pa rin. Paano kasi? Naririto ako sa bodega ng grocery. Inaayos ang mga stocks. Hindi bali. Sandali lamang ito at makatapos na rin ako. Nagre-ring ang cellphone ko. Si Fred siguro ito. Mangungumusta na naman sa akin. Si Rudy pala. Hello, sweetheart! Sweetheart, nasaan ka ba? Naririto pa rin ako sa trabaho ko sa grocery. Hindi ka pa ba uwi? Uwi na rin. Kaso ang lakas ng ulan kaya pinapahinto ko muna. Habang pinapahinto ko inaayos ko ang mga stocks nitong grocery. Heto nga't, pawis na ako Pauwi ako dyan sa atin eh. Talaga? Uwi ka sa bahay niyo ngayon? Nasaan ka na ngayon? Narito nga ako sa parada ng tricycle ng barangay natin, kaso wala nang tricycle eh. Sa nakasiguro ng ulan, kaya ayaw nang mapasada yung mga tricycle driver dito. Baka pwedeng sundin mo ako. Sabay na tayong bumay. Oo, sige sweetheart. Hintayin mo na lang ako at lalabas na din ako para makatawag ako ng tricycle. Uy, dami mo namang niluto eh. Wala naman dito yung anak mo. Darating yung anak mo ngayong gabi. Dito raw siya matutulog. Himala yata. Nag-aaway ba sila ng malugag mong hilaw? Ay hindi. Kaya lang, dala daw ni Carla ang susi ng apartment na inuupahan nila. Kaya hindi makapasok. Pambihira naman ang malugag mong yun. Siya palang may hawak ng susi, hindi man lang hintayin yung anak mong makauwi. Samantalang yung anak mo ang nagbabayad ng upa ng apartment nila. Ay, wag mo ngang banggitin yung salitang manugak. Dahil baka may makarinig sa'yo, may iparating pa kay Melba. Bakit? Umaasa ka pa bang silang dalawa ni Melba ang magkakatuluyan? Hindi na. Hindi ko alam kung anong ginagawa niyang anak mo. Wala na yata sa katinuan. Ay, nakasalamat naman. Kahit pa paano panatag yung loob ko nang makausap ko si Melba. Kahit pa paano, nawalang pag-aalala ko na hindi ako makakauwi ng bahay namin dahil walang tricycle. Teka nga muna, mauupo ako at makapag-relax ako. Ang lakas-lakas pa rin ng ulan. Baka naman ang kalsada. Ay, basang-basa na ang suot ko. Kung hindi lang talaga dahil kay Rudy hindi pa ako lalabas ng grocery. Kaya lang, kawawa naman si Rudy kung mag-isa doon sa paradahan ng tricycle. Paano na ba ito? Basang-basa na ako kung hindi lang talaga mahal Rudy, hindi ko hayaang mabasa ko. Kung di lang kay Rudy na mahal ko siya, ay hindi ako lalabas ng ganito kalakas ang ulan. Bakit ho? Ako, nasiraan po tayo. Ano? Nasira. Nasiraan ang tricycle? Paano ngayon ito? Paano ko masusundo si Rudy? Paano? Hindi mo pa kayang gawin ng paraan, kuya? Kahit tulungan kitang magtulak nitong tricycle? Pasensya na pero kailangan ninyong bumaba. Kuminto ang makina Ayaw na umanta, nalabigan niya ang makina. Anak naman ng patingo. Kung kailan ka nagmamadali, ano pa nga bang gagawin ko? Kundi bumaba. Di bali, malapit ng paradahan ng tricycle kung saan naruroon si Rudy. May tricycle na dumarating. Kuya! Pagipara yung tricycle nga, kuya. May dumarating Ilipat mo ko doon, kuya.
Ito pala ang bayad. Sa inyo na po ang sukle. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Salamat. At may dumaang tricycle. Sa bagay, malapit na. Pwede nang lakarin ang paradahan. Kaya lang, basang-basa na ako sa tubig ng ulan. Oh, ayun na si Rudy. Nakaupo. Mamang driver, para na po. At tatawagin ko po yung kasama ko. Ayan, nakita na ako ni Rudy. Rudy, halika na! Bakit ba kasi ang tagal-tagal mo? Saan ka ba nagpunta? Pasensya ka na. At nasiraan yung tricycle na sinakyan ko. Mabuti nga lang at may dumaan na sige. tricycle dito. Sakay na. Umusog ka para makaupo pa ako. Sige. Umusog ka pa. Masyadong masikip dudugutin ko pa itong cellphone ko. Mamaya mo na sagutin yung tawag sa iyo. Hindi pwedeng hindi ko sagutin ito Baka customer ito. Baka si Carla ito tumatawag. Hello? Oh, nasan ka? Si Carla nga. Bakit wala ka dito sa bahay? Umuwi ka na dahil mag-isa lang ako dito. Natatakot ako matulog na mag-isa sa apartment na to. Naku, sweetheart. Bababa na ako dito. Ano? Bababa ka? Akala ko ba uwi ka sa bahay ninyo? Oo sana, kaso biglang tumawag yung suki ko May pinapagawang sasakyan yun. Sayang naman yung kikitain ko kung pakakawalan ko. Hindi bale, at may mga nakikita na kong mga tricycle. Sige, at paparahin ko na itong tricycle para makapaba na ako. Pare, dito na ako. Bakit ganon? Ako na nga ang kasama. Pero iniwanan pa rin ako sa loob ng tricycle. Gaano ka-importante ang tumawag ngayon sa kanya para iwanan ako ng mag-isa sa loob ng tricycle na nasa kasagsagan pa naman ng malakas na ulan. Ay, ito na pala yung bahay namin. Kuya, para na! Fred? Naririto ka sa bahay? Anong ginagawa mo dito? Naku, basang-basa ka. Saan ka ba galing at masyado kong ginabi? Ha? Oo. Masyadong malakas ang ulan. Nagpahinto ka pa sana ng ulan bago ka umuwi. Hindi ko babanggitin ang tungkol kay Rudy. Teka, bakit narito ka sa bahay? Dinadalaw ka syempre. Kaso biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya hindi na ako nakauwi. Ikaw, bakit ngayon ka lang nakauwi? At mabuti pa ganito. Pumasok ka muna sa kwarto mo at nang makapagpalit ka ng damit. Tulog na si Carla. Samantalang ako, hindi ako dalawin ng antok. Hindi pa maganda yung pakiramdam ko. Dahil siguro dun sa naabutan ako ng ulan kanina. Ito nga, gigisingin ko siya. Sweetheart. Ano ba? Tutulog lang tao nangiisturbo ka pa. Masamang pakiramdam ko Ano na yun? Ano ka ba naman? Masama ang pakiramdam ko kaya kailangan kong uminom ng gamot. O di kumuha ka ng gamot. Ito naman alam mo na nga pagod ang tao utusan mo pa ako. Hindi naman kita uutusan. Ano ka ba naman? Uubo ka pala Hindi ka man lang lumayo. Doon ka sa kabilang kwarto. Haawaan mo pa ako niyan Si Bunat, ubulong naman ito Kahit nga. Kung nahawaan mo ako, paano ako makakagala? Mga kaibigan ko, baka lalayo nila ako dahil iisiping may sakit ako. Kakaharap ba ako sa kanila kung uubo ako sa harapan nila? Mas mahalaga pa bang mga kaibigan mo? Sakit. Pwede ba? Huwag kang magdrama dyan. Kalalaki mong tao ang arte-arte mo. O ano pa ginagawa mo? Doon ka na matulog sa kabilang kwarto. Dahil bukod sa mahahawaan mo ako ng uboy, maiisturbo mo ako sa pagtulog ko. Visit. Ang ganda-ganda naman dito at ang tahitahimik pa. Napakagandang tanawin dito Nagustuhan mo ba? Oo. Ang totoo nga niyan Pangarap kong manirahan sa tulad ng lugar na ito. Napakatahimik,
At napapalibutan pa ng mga puno at halamang namumulaklak. Parang paraiso ang dating. Pwede ka namang mamalagi dito hanggat gusto mo eh. Ano? Pwede pa yun? Kung ikaw siguro ang may-ari ng resort na ito, pwede ang sinasabi mo. Eh, ako naman talagang may-ari ng resort na ito eh. Ano? Ikaw ha? Natuto ko na yatang maging mayapang. Ang sakit talaga ng ulo ko. Napakainit pa ng katawan ko. Trangkaso yata ito eh. Oh, andiyan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Ikaw ba nagpunta? Pwede ba? Pagod ako. Pagod ka. Saan ka ba napagod? Wala ka namang trabaho eh. Wala nga akong trabaho. Pero alangan namang magkukulong ako sa apartment na to. Lalo nga't may sakit ka. Baka mahawa pa ako sa'yo. Trangkaso nga ako eh. Kailangan nandito ka sana. Nagugutom ako pero wala akong makain. Wala kang makain dahil tamad kang magluto. Sweetheart naman. Mahirap ang intindihin nung gusto kong sabihin sa'yo. Siyempre, kailangan kita. Masyado ka namang makasarili. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Sweetheart, ako pa ngayon ang makasarili. Samantalang may sakit ako eh. Ito nga oh, hinit ng katawan ko. Pumirma ka naman dito sa bahay para asikasuhin mo ko. Magpakasal na kaya tayo para... Magpapakasal tayo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi pa ako handang magpatali. Maganda ba ang opisina nito? Anong ginagawa ng opisinang ito sa resort na ito? Commercial resort kasi ito. Kaya kailangan talaga ng opisina para sa iba't ibang mga transactions. Tulad ng mga bibisita, ng mga tauhan na nagpapanatili ng kalinisan ng resort, mga gardener na nagtatanim ng iba't ibang halaman at nag-aalaga dito. Eh, meron na ring restaurant na nangangailangan din ng atensyon. Ang ibig mong sabihin, dito ka na magtatrabaho? Iiwanan mo ng talyer ni Rudy? Hindi, doon pa rin ako magtatrabaho. Maliban lamang kung tatanggalin ako ni Rudy. Pero, hindi ba't dito ka na mag-opisina? Gusto mo bang magalit sa akin ng mga trabahador dito? Kung dito na ako magtatrabaho, mawawalan ng trabaho ang manager dito. Eh, bakit mo ko inililibot dito? Wala lang. Para lang malibang ka. Ah, halika sa banda doon. At mayroon pa akong ipapakita sa'yo. Oh, teka lang ha. At sasagutin ko lang tong cellphone ko. Hello? Pare, nasan ka? Naririto ako sa resort. Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Na ipanalo mo na ba ang mahala ng itay mo sa'yo? Oo. Baka gusto mong pumunta dito. Naririto si Melba. Gusto mo ba siyang kausapin? Hindi na. Akala ko kasi nasa talyer ka eh. Mag-ikusul sana ako na ibigay ang cellphone kina inay. Nasaan ba kasi ang cellphone mo? Nalobat pare, hindi ko na i-charge. Oh, teka pare, okay ka lang ba? Nasaan ka ba ngayon at pupuntahan ka namin ni Melba? Kasama mo pala si Melba, huwag na. Isa pa, kaso lang naman ito eh. Di bale, mamaya naman eh, mapupulitas na yung cellphone ko. Ako na lamang tatawag kina inay. Oh, nag-enjoy ka pa rin ba? Oo naman. Ang ganda-ganda dito. Masarap mag-opisina dahil kitang-kita ang mga nakapaligid ng mga halaman. Dahil panay salamin ang dingding ng opisinang ito eh. Teka, sino ba yung kausap mo kanina? At parang narinig ko yata ang pangalan ko. Si Rudy. Si Rudy? Bakit hindi mo ibinigay sa akin ng cellphone? Niyaya mo rin sana siya dito. Eh, inaanyayan ko siyang pumunta dito. At sinabi ko pang kasama kita. Pero... Pero ano? Di ba na lang pag-usapan natin? Halika sa banda ron. At maganda doon. Oh, sige. Oh, halika. Ano? Upo ka dyan. Ha? Teka, pang-boss ang upuang ito eh. Oo. Pang-boss ang upuan yan. At gusto ko, dyan ka maupo dahil ikaw ang magiging boss dito. Paano ako magiging boss dito?
Hindi ko naman pag-aari ang resort na ito eh. Magiging pag-aari mo kung tatanggapin mo ang iniaalok kong pag-ibig sa'yo. Sa iyo ang resort na ito? Oo, alam din ito ni Rudy. Ano? Ang totoo niyan kailan lamang naipanalo ng Itay ang mana niya. At ito nga, sa dadalawa nga silang magkapatid pero pinag-awayan pa ang lupang ito. Kaya dinala sa korte at ito lamang nakaraang linggo, nalaman ang resulta. Makikihati sa beach resort na ito ang Itay dahil anak din siya ng lolo ko. At dahil wala ng Itay, kaya ako ang nag-iisang tagapagmana nito. Dahil nag-iisa nga akong anak. Oh, inay, kayo pala. Masyado yata kayong ginabi. Ano po? Kaawaan ka ng poong may kapal, anak. Hindi pa pala tumitigil yung ubo mo. Oo. Eh, Sinabihan niyo sana ako na darating kayo para nasa lubong mo kayo sa paradahan ng tricycle. naiwan ko kasi yung cellphone ko sa bahay. Kaya hindi na kita natawagan. Ilagay mo na sa ref tong mga dala ko para hindi agad masira. Ano bang mga ito? Inay? Nag-harvest kasi ang Itay mo ng gulay. Kaya dinalhan na kita dito. Si Carla pala. Natutulog pa ba? Wala pa po siya. Hindi pa dumarating. Ano? May sakit ka na nga eh. Nagagawa pang umalis ng bahay. Saan daw ba siya pupunta? Sa bahay daw nila. Baka magaling na naman sa kanya si Inay. Kung sasabihin kong pumunta sa mall. Ay, nako. Ang babaeng yun, hindi na tumitigil sa pagpunta-punta ng mall. Abay, sa kanya nauubos ang kinikita ng talyer mo ah. Nay, hayaan natin siya doon sa masaya eh. Ganon. Kung siya masaya. Ikaw, masaya ka ba sa ginagawa niya? Nay, kaya na naman kayo eh. Pag mabuti pa, pakilagyan na lamang sa rep yung mga dala ninyo tsaka umuwi na kayo. Baka mabutan pa kayo ni Carla. Mag-aaway na naman kaming dalawa. Teka nga muna. Pinapauwi mo na ba ako? Ipinagtatabuyan mo na ba ako na ina mo? Hindi naman ho sa ganun. Gusto ko lang ho makapagpahinga. Sinong mag-aalaga sa'yo dito? Wala ang Carla na yon. Kung gusto mo, mamanhi ka na tayo. Inay naman, nagpapatawa ba kayo? Kung yayain mo na kasi si Melba na magpakasal, aalagaan ka pa noon dahil mahal ka niya. Hindi katulad ni Carla na sarili lamang ang mahal. Inay, malaki na ho ako. Ako na hong magdidesisyon para sa sarili ko. Yaihain ko ng kasal ang babaeng gusto ko na makasama habang buhay. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Umalis na si Inay. Natitiyak kong magiging dahilan niya para mag-aaway naman kami ni Carla kung madat lang siya ni Inay na nandito siya. Itong si Inay naman kasi lagi na kasi mahangot kung kaharap si Carla. Ayan tuloy, naiinis sa kanya si Carla. Sa bagay, may katiran din si Inay. Malaki ang kaiba nila ni Melba. Pero ano naman ang mapapala ko kay Melba? Walang trabaho. Mas gusto pang halaga ng may sakit niyang ina kaysa maghanap ng trabaho. Kasi Carla naman wala siyang trabaho pero nasa ibang bansa ng pamilya niya. Kaya walang problema kung perang pag-uusapan. Maluho lang siya. Pero hindi ba wala naman siyang bisyo. Hindi naman naninigarilyo, hindi nagsusugal. Siguro pagtatagal ko na lang siya kaysa kay Melba na mahirap lang ang buhay. May kumakatok. Inaiwan niya ata si Inay. Bumalik. Bukas yan! Nahihilo ka.
Ikot ang paningin ko. Ay, hilo ko. Rudy! Pare! Pare, mabuti dumating ka. At nagdala. Ikaw ang nagdala sa akin dito sa ospital. Ikaw naman kasi, ano bang pinaggagawa mo at sobrang bomba ang dugo mo? Pare, kumakayod ako araw-gabi. Alam mo na, dalawa na kami. Kumakayod ka eh, wala ka naman lagi sa talyer mo. Tumatanggap ako ng service, pare. At mas malakas ang kita ko ron. Kaya kahit pa paano may bibigay ko kay Kala yung luho. Maluho talaga, pare. Babae yun eh. Ano? Nagsisisi ka na? Papupuntahin ko rito si Melba nang magkausap kayo. Huwag na. Baka mapag-aabot sila ni Kala. Magkagulo pa dito sa loob ng ospital. Teka, araw ba natin? Bigla kang sumulpot sa apartment ko. Mukhang importante yan ah. Ikakasal ka na ba? At iimbidahan mo ako? Pare, gusto kong imbitan ka sa konting salo-salo bukas na gabi. Inimbitan ko na rin ang itay at inay mo, kaya mag-reunion kayong tatlo dun sa resort. Talaga? Oo. At dahil nga doon ay titreat ko kayo. Lahat kayo sa resort mismo. Natutuwa ako na ipanalo ng abogado niya ang mana mo sa resort na yun. Teka, pwede kong bang hiyain si Carla dun? Ha? Hindi natin imbitado si Carla dun eh. Hindi naman sa ganun. Kaya lang inimbitahan ko rin si Melba eh. Ano naman kung naroon si Melba? Siguro pare, panahon na para malaman ni Melba ang tungkol kay Carla para hindi na ito umasa. Pare, sigurado ka bang hindi mo nababalikan si Melba? Hindi na pare. May Carla na ako eh. Bakit ko ba siya babalikan? Hindi ka ba magagalit kung ililigawan ko siya? Pare, mas maganda nga na ikaw ang mapapangasawa ni Melba. At least, alam ko na nasa mabuti siyang kamay. Diamond ring? Nagustuhan mo pa? Kung saan-saan ko hinanap yan. Alam kong gustong-gusto mo ang magkaroon ng diamond ring. Fred, pangarap ko talagang magkaroon ng diamond ring. Ikaw pala ang makapagbibigay sa akin. May kasabihan kasi, ang diamond daw, ang patunay na mahal at mahalaga sa'yo ang isang babae. Talaga? Naku, pinaliligaya mo ko. Ikaw lang ang lalaking nakapagbigay sa akin ng diamond ring. Dahil gusto kong patunayan na mahalaga ka sa akin, kaya't lahat ng gusto mo ay ibibigay ko. Kahit alam mo na si Rudy pa rin ang minamahal ko? Tulad ng sinabi ko sa'yo, nakahanda akong maghintay kung kailan lalaya ang puso mo. Pero sana, pag-aralan mo ring palayain ang sarili mo sa nakaraan. Anong ibig mong sabihin? Wala. Mabuti pa, doon tayo sa dalampasigan. Dahil mas tahimik doon. Bakit kaya ngayon ka lang umuwi? Saan ka lang mambagaling? 2 araw at gabi kang hindi umuwi dito sa apartment. Rudy, wala ka na bang alam gawin? Kundi ang talakan ako? Abay, daig mo pang babae sa ginagawa mo. Hindi kita sinusumbatan o pinagagalitan. Tinatanong ko lang kung saan ka galing. Napapadalas yata yung pag-uwi mo ng gabi. Wala ka na ba talagang alam gawin kundi gawing miserable ang buhay ko? Naghahanap buhay ako! Naghahanap buhay? Paghahanap buhay ba yung pasayaw-sayaw ka sa harapan ng video camera? Hoy, pwede ba? Huwag mong maliitin ang pagsasayaw ko sa harapan ng video cam. Dahil pag marami ang nag-like sa video ko, malaking pera yun. O di, hindi mo na lang sa bahay gawin yan para... Ano? At anong makikita ng viewers ko sa 4 na sulok na apartment na to? Siyempre, magsasawa ang mga viewers ko. Ang gusto ng viewers, paiba-iba ang lokasyon. Ganon!
Oh, pare. Kumusta kita? Okay lang. Siya nga pala pare. Mabutit na pasyal ka. Tatawagan sana kita eh. Bakit? Ano ba yun? Gusto ko kasing siguruhin sa'yo na hindi mo na babalikan si Melba. Baka kako nahihiya ka lang sa akin. Hindi ah. Tigawan mo lang yun. Kung papasap mo, di... Congrats. Ano kaya kung kausapin mo muna siya? Para ano pa? Para maging formal ang paghihiwalay ninyong dalawa. Okay. Hindi ba't bukas nang tigil mo sa amin para sa naipanalo mong kaso dun sa mana mo? Oo. Resort. Naroon ang pamilya mo. Naroon din si Melba at ang itay at inay mo. O di tamang-tama. Doon ko na rin ipapakilala sa mga magulang ko si Carla. Baka yun ang hinihintay ni Carla. Ang maipakilala ko siya sa pamilya ko. Totoo kaya ang sinabi ni Fred kanina na darating si Rudy? Wala na talaga akong pag-asa pa kay Rudy. Mabuti pa si Fred at nagkakausap sila. Ako ng nobya niya. Hindi mo lamang niya ma-text. At mayroon pa pala akong hindi na ipapakilala sa inyo. Ang aking matalik na kaibigan simula pa pagkabata. Palakpakan po natin si Ginoong Rudy Montemayor. Naririto nga si Rudy. May babae siyang kasama na naghahawak sa kanyang braso. Baba, totoo. Totoo kaya itong nakikita ko? Totoo ba? Ano ba naman kayo, Nay? Kung pagsabihan niyo ako, yung hindi naman naririnig ni Carla. Anong ginagawa ni Carla dito, ha, Rudy? Hindi mo ba alam na naririto rin si Melba? Anong ibig sabihin nito, Rudy? Ano? Melba, kung magpapaliwanag ako. Kailan mo ba ako niloloko, ha? Kailan pa? Rudy, sino ang babaeng yan, ha? Sumagot ka, Rudy. Sino ang babae niyan? Sino siya? Ako lang naman ang nobya ni Rudy. At matagal na kaming nagli-live-in. Ikaw, sino ka? Walang hiya ka, Rudy. Kinasusuklaman kita. Kinasusuklaman kita. Magagarantihan ko, hindi mo pagsisisihan ang pagpapakasal sa akin, Melba. Alam ko, nararamdaman kong pagmamahal mo. Kahit pa alam mong may iba akong minahal. Alam mo bang nagpapasalamat ako at iniwanan ka ni Rudy? Dahil ang totoo, matagal na kitang iniibig. Hindi ko nga lang ito lantarang maipakita sa'yo. Dahil nobya ka ng kaibigan kong matalik. Pero, bakit ka naman ganun? Alam mo na palang may iba na siya. May kinakasama na siya. Bakit hindi mo pa rin sinabi sa akin? Dahil tapat ako sa pagkakaibigan namin ni Rudy. Ayaw kong samantalahin ang pagkakataon. Dahil una, kaibigan niya ako at pinagtitiwalaan ng kanyang mga lihim. Pangalawa, gusto kong mahalin mo at pakasalan mo ako. Hindi dahil panakit butas, kundi dahil mahal mo ako. Dahil dyan, lalo kang napamahal sa akin, Fred. Sana nga'y hindi ka magbabago. Dahil lubos ako masasaktan at malulungkot kung iiwanan mo rin ako. Oh, nagbibihis ka na. Aalis ka ba? Oo naman. Hinihintay na ako ng kaibigan ko. Naka-set up na ang video cam. Ano naman ba yan? Salip na yung pinagtitiktik mo eh. Tinulungan mo doon sa talyer. Di mas nakinabang ka pa. Ano? Isa naman ganyan, patiktok-tiktok ka. Alam mo, nanalo sa kaso ang kaibigan kong si Fred. Na siyang kahiro ko sa talyer. Baka hindi magtagal yun eh. Magpapaalam na yun. Para asikasuhin niya yung resort nila. Kaya ikaw na mamahala sa talyer. Ah, ganon. Ikukulong mo pala ako sa talyer na yon. E ano magiging amoy ko? Amoy tambutso? Carla, kailangan natin magtulong ang dalawa. Hindi na tayo bumabata. Paano kung nagkalap na tayo?
yan ang hindi mangyayari. Dahil kahit kailan, hindi ako magpapabuntis sa'yo. Alam mo, matagal na akong nagpapasensya sa'yo eh. Para sabihin ko sa'yo, hindi lamang ikaw ang nag-iisang babae sa mundo. Sweetheart, halika na. Malilate na tayo. Aalis na ako sa office resort. Sandali lang. Nakalimutan ko tong paborito mong baon. Sige. Dalhin mo na dito yung baon ko. Teka. May bisita yata tayo. Bubuksan ko lang ang pintuan, ha? Ha? Rudy? Ano mong ginagawa dito sa bahay? Hindi ba? Niyayaya mo na ako na magpakasal noon. Pumapayag na ako, Melba. Magpakasal na tayo. Rudy, ang tagal kong hinintay ang sandaling yayain mo ako ng kasal. Pero hindi mo yun naibigay. Siya nga pala. Nagpapasalamat ako sa pag-iwan mo sa akin. Dahil doon, ay natagpuan ko ang tunay na nagmamahal sa akin. At yun ay si Fred, ang matalik mong kaibigan. Pare, hiningin ko sa iyo si Melba. Melba, At ibinigay mo siya sa akin. nagsisisi na ako, Melba. Ngayon ko lamang napagtanto kahalagahan mo sa buhay ko. Kung hindi sana ko nagpatay sa magandang ugali ni Carla. Sana ako ang kasama mo ngayon. Patawarin mo ako, Melba. Patawarin mo ako. Dapat nating pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa atin. Dahil sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan, ay bihira na ang mga taong may busilak na puso na nagpapahalaga at nagmamahal sa atin ng tunay. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.